Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mukha ngang balak talagang panindigan ni Bernard ang pangako nito. Sa sumunod na mga linggo, sa halos isang buwan nilang pagtigil sa ospital, hindi na ito nang-aasar. Nauna itong lumabas dahil maseryosong injuries na natamo niya. Nang makauwi ito, mismong ang mami nito na si Tita Maribel ang nag-attest na kinakabahan daw ito. Parang namamaalam ng anak ko, hindi ko pa siya nakitang ganoon katino. Sabi sa kanya na matandang babae noong dinalaw siya nito sa ospital. Tita, ano ka ba? Huwag kayong mag-isip ng ganyan. Ang ganda ng sabi ng doktor bago siya lumabas. Saka, walang pasaway na damong basta natitigok. Natawa ito. Hindi yun ang ibig kong sabihin, iha. Iyon bang namamaalam na para mag-aasawa na? Kinabahan siya. Tita, huwag mo akong tignan ng ganyan. Wala po akong alam. So far, lahat ng mga babaeng nalawayan ng anak nyo, puro ex na niya ngayon. Close sa kanila magkapatid si Tita Maribel. Nang maulila nga sila, kulang na lang ay ampunin sila nito. Para magkapatid ang turingan nito at ng mami nilang namatay. May naiwang savings ang kanilang mga magulang at ininvest nito iyon sa mga businesses ni Tita Maribel, kaya nagdagdagan pa iyon. At kapag may bigla ang kailangang pagkagastusan, ito ang agad na sumasagot. Talo pa nito ang tunay na tiyahin sa kanilang magkakapatid. Hindi silang ibig kong sabihin. Tinitigan pa siya nito, kaya lalo siyang kinabahan. Tita naman pati ba naman ikaw? Sambit niya. Kahit nga doon sa ospital, palibhasa lagi nakadikit sa kanya si Bernard. Akala ng lahat ay mag-on sila. Alam ni Tita Maribel ang totoo. Noon pang mga bata pa sila, pinupukpok niya si Bernard ng libro sa ulo. Dahil sinisilipan nito si Venice sa ilalim ng mesa. Alam na alam iyon ni Tita Maribel, kaya nga siya napusuan nito mag-tutor sa napakapilyong anak nito. Alam nitong sa kanya lang natatakot si Bernard. Hoy, pwede ba? Huwag kang dalaw ng dalaw dito. Hindi ko na gusto ang iniisip ng mga tao. Imagine, pati mga kapatid ko, tinanong na ako kung may lihim daw tayong relasyon sa Maynila. Sita ni Lorene kay Bernard nang dumalaw ito sa kanya sa ospital. Bakit naman nila naisip yun? Nabalian lang ako ng ribs, hindi ako nabulag. Tinignan niya ito ng masama. Akala ko ba nagbago ka na? O, ang hasang mo. Sabi ko, magiging mabait na ako. Hindi magpapakaboring. Dumampot ito ng magazine. Sanay akong lagi kang nakakasama sa araw-araw. Naiinip na ako. Wala naman akong ginagawa sa bahay. Paano mga bisita mo? I'm sure, gustong-gusto nilang aliwin ang mga oras mo. Noong naroon pa ito sa ospital, madalas itong dalawin ng mga dati nito na ginobya o kaibigan. Naiinis nga siya noon dahil sa ingay. Naiinis naman ang mga ito sa kanya kasi lagi siyang gising kapag dumadalaw ang mga ito. Pakiusap iyon ni Ben para daw hindi ito ma-rape. Tumingin ito sa kanya mula sa binubuklat na magazine. Lorene, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng ex? Kaibigan ko na lang sila ngayon. Umiiwas nga ako kasi baka kapag binigyan ko ng panahon, may mag-isip na gusto kong balikan ng kahapon. Gagapang na lang ako sa lusak. Napahagik-hik siya. Nanonood pa rin ng old movie si Tita Maribel. Tumango ito. Hindi ka pa ba cleared bumalik sa trabaho? Umiling ito. Hindi pa. Akala ko ba 1 month lang ang leave mo? Humingi ako ng extension. Huwag ka nga daldal ng daldal dyan. Akala ko ba magsasiesta ka? Matulog ka na. Baka mamaya mabinat ka pa sa kakadaldal mo. Inilabas nito ang PSP nito at nagsimula maglaro doon. Siguro nga ay umiiwas na ito sa mga babae. Pagdating nito sa ospital, hindi na siya nito masyadong kinukulit. Madalas na kung hindi paperback ay PSP ang dala nito. Kung hindi naman ay ang laptop nito. Basta tumatambay lamang ito roon, dinaratnan at naiiwan ng mga bumibisita sa kanya, kasama na ang mga kapatid niya. Ano nga bang pinagsisinter niya? Wala naman talaga silang ginagawang masama.
Bahala na ang mga nag-iisip ng mali siya. Ipinagkikibit-balikat na lang niya iyon gaya ng ginagawa nito. Dumalaw kay Lorene si Marvin. Naroroon si Bernard nang dumating ito. May dala itong fruits, canned milk at juice at 1 dosenang bulaklak. Nagulat silang dalawa ni Bernard. "Marvin?" Sambit niya, napabangon sa kama. Napalapit sa kanya si Bernard at agad siyang inalalayan. "Ano ka ba? Huwag kang basta-basta kikilos. Mamaya, magreklamo ka na namang masakit ang dibdib mo." Sita nito sa kanya. Umangat ang isang kilay niya sa gulat. Kailan siya nagreklamo na may masakit sa kanya? Pero dahil hindi ito nakatingin sa kanya, habang inaayos ang mga unan niya, hindi niya ito masita. Isa pa, may audience sila. "Sir Marvin," ani Bernard sa lalaki na humarap ito sa huli. "Napadalaw ka. Ang layo ng Baguio sa Manila." "Oo ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon." "Lorene, for you," ani Marvin. Nakangiting tinanggap niya mga bulaklak na iniaabot nito. "Thank you. Ilipat na lang muna natin dito. Pabigat yata yan," ani Bernard na kinuha ang mga bulaklak bago pa man iyon mag-inat sa kanyang mga bisig at bago pa man niya maamoy ang bango ng mga rosebuds. Dinala nito iyon sa kamang bekante nito magdadalawang linggo na nakararaan. Maupo ka muna Marvin," sabi niya sa bisita. Tumango ito pero sa halip na sa sofa malapit sa pinto ito maupo, kinuha nito ang silyang inuupuan lagi ni Bernard at dinala nito iyon malapit sa kama. Tinignan ito ni Bernard na masama bagaman hindi iyon nakita ni Marvin. Dumaan ang sandaling katahimikan. Lalabas muna ako para magkaroon kayo ng privacy," sabi ni Bernard nang pareho sila ni Marvin na tumingin dito. "Salamat," ngiti-ngiting sabi ni kay Bernard. "You're welcome," sagot nito. Nang makalampas kay Marvin, ay pinaikot nito ang mga mata, saka inabot ang doorknob. Umiiling-iling na pinihit nito iyon. "Bernard?" Agad itong lumingon sa kanya. "Yes, pakisara ng pinto please." Oo nga pala. "Oo, thank you ulit." "You're welcome," sagot nito. Sabay sila nagkakahiya ang tumawa ni Marvin nang makalabas na si Bernard. "Pasensya ka na, talagang minsan baliw yun sabi niya rito. "Okay lang, alam ko naman para magkapatid na kayo. Bago pa lang kayo sa department ko, ganoon na kayo. Sa tagal niyo sa Innovators, kung magkakagustuhan kayo, nangyari na sana hindi ba?" Napatitig siya rito. Hindi sigurado kung rude ang magiging dating nito ng sagot niya, kaya hindi na lang siya umimik. Ngumiti na lang siya nang tumawa ulit ito. "So natanggap mo ba yung mga ipinadala ko?" "Oo naman, you didn't have to bother, pero thank you." "Okay lang yun. Kumusta ka na? Matagal pa ba bago ka makakapasok?" Nakahinga siya ng maluwag dahil nagbukas ito ng topic na mas mabuting pag-usapan. Sinabi niya ritong huling update na ibinigay ng mga doktor tungkol sa kalagayan niya, na baka 2 araw na lang ay makalabas na siya ng ospital. "Bakit? Tambak na ba ang mga trabaho ko?" Biro niya. "Hindi naman, wala pa namang umaakit na reklamo, kaya siguro okay pa. Kinakaya ng mga kaibigan ninyo ang load habang wala pa kayo ni Bernard. Saka kahit hindi pa pumapasok si Bernard, updated yata siya sa nangyayari. Naka-online siya palagi at madaling kontakin sa phone." Napakunot noo siya. Madalas kang dala ni Bernard ang laptop nito kapag naroon ito sa ospital at madalas din ito nakachat sina Trisha sa office. Pero akala niya ay nakikipagkwentuhan lang ito sa mga kaibigan nila sa opisina. Hindi niya alam na may kasamang trabaho iyon. "Ganoon ba?" Ilang sandaling tinitigan siya ni Marvin. "Hindi mo pa alam ano?" "Ang ano?" Ngumiti ito. "Si Bernard ng supervisor niyo. Tinanggap na niya ang promotion. Ang lakas nga ng kaibigan mo kasi pinapapasok na siya ni Sir Joaquin pero ayaw pa niya. Mayaman naman pala sila dito sa Baguio. Hindi niya kailangan magtrabaho, kaya pala hindi siya natatakot masasante. Pero pinagbigyan siya ng mga bosses kasi nagagawa pa rin niya ang trabaho niya even if he's away." "Hindi niya sinabi sa'yo?" Hindi. Bakit kaya?" Sabi nito. "Kinukumusta ka nga pala ng mga bosses. Sana raw gumaling ka na agad. Namimiss na nila sa opisina ang mga sumpungan mong pagluluto na kung ano-ano." Napangiti siya. "Ganoon ba?" Nagkwento pa ito pero hindi na siya ganoon kasaya.
Alam na niyang hindi lamang ito naroroon sa Baguio para dalawin siya. Gusto na ng mga bosses sa innovators na makumbinsi nito si Bernard na pumasok na sa trabaho. Nagtiimbagang lamang si Bernard nang tanungin ito ni Lorene kung bakit hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol isa sa promotion nito. Oh, ano naman ngayon? Kung hindi nila ako kinulit, hindi ko sana tatanggapin iyon. Katwiran pa nito. Ang sabihin mo, kung hindi mo yun tinanggap, baka nasasanti ka kasi ayaw mo pang pumasok. Tapos dapat na ang leave mo. Bakit nga ba hindi ka pa lumuwas sa Maynila? Kailangan ka na ni Corina doon. Hindi lang siguro makapagreklamo yung mga tao. Wala silang kailangang ireklamo. It's the cyber age. Para na rin nila akong kasama araw-araw doon. Minus utot ko pa. Ang baho talaga nito. Bulong niya. Sinasabi ko na nga ba. Pagkakita ko pa lang sa mukha ng payatot na yon, duda na ako eh. Madilim ang mukhang sabi nito. Walang masamang intention si Marvin. I'm sure hindi siya makatanggi sa... Yun na nga eh. Hindi pa niya diniretso. Kunwari pang ikaw ang dahilan kaya siya umakyat dito sa Baguio. May pabula-bulaklak pa. Masama ang tingin nito sa roses na dala ni Marvin. Huwag mong pakialamanan ang mga roses ko. Lumipat sa kanya ang tingin nito. Lorene, alam mo, mag-boyfriend ka na ng kahit sino. Huwag lang ang para may leukemia na laos na yun. Wala talaga akong tiwala sa kanya. Natawa siya. Ba't ba galit ka sa mapuputi? Hindi ito maputing maputi. Kahit foreigner ang ama nito. Kayo manggi ka sa si Tita Maribel at iyon ang mas namana ni Bernard. Wala. Nakalimutan mo na bang lahat naging girlfriends ko, Miss Tiza? Sa maputing lalaking ibig kong sabihin. Natawa ito. Wala. Kung nagdududa kang bakla ako, wala akong pakialam sa duda mo. Sa boyfriend mo lang ang mayabang kumukulang dugo ko. Hindi ko pa siya boyfriend. Nagulat ito. Pa? Nag-init ang kanyang muka. Hindi ko, wala pa akong, nakakainis ka talaga. Kaibigan lang kita. Wala kang pakialam kung sinong gusto ko o hindi. Hindi kita boyfriend. Bakit ba lagi ka nalang nakikialam sa mga naliligaw sa akin? Nakatitig ito sa kanya. Namumula rin ang muka sa galit. Huminga ito ng malalim na tila kinokontrol ang nararamdaman. Pagkatapos ay umiling ito. Mapakla ang ngiti sa mga labi. It's not worth it to fight about this with you. Pagkatapos ay lumabas ito ng kwarto. Kinabukasan, nalaman na lang niya lumawas na ito ng pamay nila. Nanlumo siya dahil umalis itong gayong hindi pa sila nagkakabate. Pagkaraan ng 2 araw, inakalabas na ng ospital si Lorene. Umabsent si Angelo sa trabaho nito para samahan siya. Pero nagulat siya dahil dumating din sina Tita Maribel at Venice kahit oras ng trabaho. Si Angela lamang ang hindi nakarating dahil importante ang klase nito ng umagang iyon. Vani na Tita Maribel ang ginamit nila para makauwi. Mga paborito niyang pagkain ang niluto ni Tonya. May cake pa sa refrigerator na ginawa ni Tita Maribel para sa pag-uwi niya sa bahay. Sabay-sabay silang kumain. Para nagkaroon ng homecoming celebration sa kanilang bahay at nakahabol pa si Angela dahil hindi na nito pinasukan ng isa pang klase nito ng umagang iyon. Pagkatapos kumain, ay inihatid siya ng mga ito sa kwarto niya. Nagulat siya pagbukas niya ng pinto. May naghihintay na sorpresa sa kanya roon. Isa napakalaking golden brown teddy bear ang nasa ibabaw ng kama niya. May mga lobo sa paligid, iba-ibang kulay. Mayroon din mga roses, pula, orange, yellow, white at peach na nakalagay sa mga vases. Napakabango tuloy ng kwarto niya. Tuwang-tuwang binalingan niya ang mga ito. Salamat. Nag-abala pa kayo masyado. Ang ganda-ganda. Hindi kami. Natatawang sabi ni Venice. Si Tita Maribel, gulat na napatingin siya sa matandang babae. Oh, it's not really me. Sinunod ko lang ang pinagawa ng kaibigan mo. Ipinadala niya sa courier yung teddy bear at yung iba, in-instruct niya sa akin sa phone. Did you like it? Manghang tinignan niya ulit ang kanyang kwarto. Si Bernard, hindi kasi siya makakauwi, kaya ipinagawa niya ito para narito na rin daw siya. Sabi ni Tita Maribel. Galit ka raw kasi sa kanya, iha. Nag-away pala kayo? Napatango siya. Opo eh. He didn't really want to go. Nag-aalala siya sa iyo. Alam mo naman yun. Parang ikaw lang ang naging kaibigan mula noong bata pa siya. Sana patawarin mo ng anak ko. I'm sure kung ano man ang pinag-awayan nyo, may dahilan. Iha, tumango na rin lang siya.
Naiinis siya kay Bernard. Kanina pa niya ito naiisip. Kasi sa mga pagkakataong gaya ng paglabas niya sa ospital, ito ang hindi nawawala sa kanyang tabi. Pero wala ito ngayon. Namimiss na niya ito at gusto na niya magbati sila. Pero dahil hindi naman lang ito tumawag, nagtatampo siya. Hinig na niya ang teddy bear sa kama. Nakakainis talaga ito. Paano niya matututuhang hindi ito mamiss kung gagawa ito ng ganoong kaingrandeng peace offering? Nang mapag-isa siya sa kwarto, agad niyang dinampot ang teddy bear at itinapon iyon sa sahig. Pero agad din niyang dinampot iyon, niyakap at humiga na siya sa kama. Namalay na lang niyang umiiyak na siya. Mga ka-Felicidad, palagay ko, mahal ni Bernard ang kanyang best friend. Hindi lang niya kayang aminin. Kaya naman, abangan!